Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap. Blessings will overflow. Alam niyo guys, sa totoong buhay, okay ma-compute. You have to mingle and get along with successful Hindi mali yung people. negosyo, mali ka lang na may-ari doon sa negosyo mo kasi complacent ka. You are a public speaker, Raymond. Pag nininervyos ka, anong ginagawa mo? Usually, I breathe in and then hold and then exhale. That's the best. Yeah, 5 times. Ako naman as a public speaking teacher, parang I subscribe to the idea of breathing to relax. Yeah. And then I believe in the power declaration. You really have to talk to your mind na parang, I'm gonna be okay. Yeah. Naniniwala ka, Tito Boy, sa law of attraction? Yung law of attraction to me is a first step kasi you are who you attract. Paano siya nag-work sa'yo, Tito Boy? Kasi most of the time, marami kasing tao nagsasabi na ang positive thinking daw hindi makakatulong sa buhay, kailangan mong trabahuin, kailangan mong magsumikap. May relasyon para sa akin ang law of attraction doon sa manifestation. Si Eckhart Tolle to me, the New Age philosopher, I think has the best concept of manifestation. When you manifest, you smell it. Right. You feel it. You feel it. It is real. Because conscious manifestation, which is now parang a second step from visualization, is making things happen. Pinupuhunanan mo ngayon ng hard work. Yeah. Ikaw, how does it work? If you really want to have kung ano yung mga gusto mong makuha sa buhay mo, the first step would be alignment. So, dapat i-align mo talaga yung sarili mo doon sa direksyon na gusto mong puntahan. So, once na meron ka ng target, meron ka ng goal, meron ka ng gustong marating, nagkakaroon ka ngayon ng sense of purpose. So, lumalalim ngayon yung reason mo kung bakit mo gustong makuha yung mga pangarap mo. The reason why, Tito Boy, maraming tao hindi nila nakukuha yung pangarap nila, it's because wala silang malalim na dahilan eh. At hindi nila alam yung purpose bakit nila ginagawa yun kasi nakontento na sila, masaya na sila na hanggang ganun lang yung buhay nila. Alam mo, Tito Boy, no? Napakalaking factor talaga ng environment. Especially yung society. Ang mga tao ngayon, we are living in a world that you have to prove other people that you are this much, that you are successful. If you really want to become successful in life, you have to continuously improve yourself and see yourself as a person na gusto mong magkaroon ka pero without the validation or confirmation or whatsoever ng ibang tao. Tito Boy, may question ako. Paano nyo po na-build yung sobrang reputable na pangalan in a very long time? When I got involved in the fame business, I was a publicist and I was a talent manager. Right. Ang dami kong nakita na from an ordinary student, halimbawa, sumikat, nawala. So, alam ko yung proseso, alam ko yung life cycle ng celebrity. Right. Alam ko na walang permanente. And the one immutable law in the business is that nothing ever lasts forever. Is there a point in your career na nasabi nyo, Tito Boy, na hindi hanggang ganito lang ako? Nagkaroon ka ba ng limit dun sa Pangarap? Oh, yes. Hindi. Kasi wala naman talaga akong pangarap na gusto kong maging. Yeah. Ang pangarap ko ay gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang nanay ko. Ang hindi ko pinakawalan sa buhay ko, kahit anong mangyari, hindi ako uuwi na wala akong magagawa para sa aking ina. Lalo na when my father passed on. Diba? Ikaw, how do you handle rejection? Yeah. Actually, same thing, Tito Boy, no? I've been rejected so many times. And the hardest part is I've been rejected by my family. Specifically yung tatay ko. Kasi, ano kami, military discipline kami, Tito Boy. Kumbaga, tatay ko, pulis. Naiintindihan ko na at a very young age na yung salitang disiplina. Yun yung natutunan ko sa tatay ko. Tapos, as I age, syempre, hindi ako magaling sa school, Tito Boy. Mahina ako sa eskwelahan. So, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Hindi dahil sa wala kaming pampaaral. Hindi ako nakapagpatapos ng pag-aaral dahil nag-drop out ako. Dahil yun yung, parang feeling ko, hindi para sa akin ng education.
So what actually happened is, I've tried selling, first 19 years old ako, nagbenta ako ng sapatos. And then, nagbenta ako ng ladies bag. And then, here comes, may kumita ng konti, nagkapera. Instead na, i-congratulate ka, uy, good job. Nakapagbenta ka, nakabili ka ng sarili mong sasakyan, nakabili ka ng ganito. Ang pinakamahirap na rejection sa akin, yung, alam mo yung nanalo ka sa buhay, pero inasar ka. Yung sinabi sa akin, hindi ko makakalimutan yun. O ilan na ba naloloko mong tao? Ilan na ba na-scam mo? Yun yung pinakamabigat na pinagpupursigihan mo yung buhay mo, pero china-challenge ka. Ilan na ba naloko mo? Hindi naman ako manloloko, nagbenta ako ng sapatos, So nagbenta ako tuwing ng... sinasabihan ka nun, ilan na ba ang naluloko mo? Anong sinasabi mo? Hindi ako manloloko. Marami akong natutulungan. Do you actually tell the person, hindi ako manluloko? Hindi. Kasi alam ko may Diyos ako eh. Kasi kahit ano man ang sabihin sa akin ng ibang tao, may Diyos na nakatingin sa akin na hindi ako pababayaan kasi tama yung ginagawa ko. Because you talked about tough love. At maraming nagmamasid sa ating pag-uusap na pinagdadaanan din ito, Raymond. Right. Di ba? How are you and your dad today? We're very good. Saan nag-pivot yung relasyon? Saan nag-umpisa maniwala ang dad? Saan nag-umpisa magmahal na nauunawaan mo ang tatay mo? Perspective, Tito Boy. Kasi hindi ko naiintindihan yung tatay ko nun. Pero ang tinuturo lang sa akin pala ng buhay is kailangan mo maging matatag. Kasi kung hindi ako ginano ng tatay ko, walang RDR ngayon. Yun yung naging perspective ko ngayon. Na okay lang yung sasabihin, kahit anong sabihin sa ng ibang tao, ikaw at ikaw pa rin ang magdadala kung saan mo gusto dalhin ang buhay mo. Ang inisip ko nun, teka lang, bakit ba ako laging nakatingin sa tatay ko? Bakit ba ako laging nakatingin sa ibang tao? Why not this time around, gawin ko to, at gagawin ko lang to para lang sa sarili ko at sa asawa ko. Doon nag-umpisa. Doon parang umulan ng sobrang daming blessing. Doon na nag-connect lahat. Yung intention mo pala, doon sa ginagawa mo, pag pinalitan mo ng ultimate positivity, talagang dadalhin ka niya doon sa tagumpay na gusto mo. Kasi nagsimula ako sa sarili ko. Sabi ko, this time around, mamahalin ko, tatay ko, nanay ko. Kaya mula nung point na yon, Tito Boy, lagi tuwing nag-uusap kami, lagi ko sinasabi sa nanay ko, sa tatay ko, I love you. Dito ko lang i-reveal. Kasi noon lang panahon na yun nawala yung noon lang panahon na yun, Tito Boy, nawala yung galit ko. Galit ako eh. Galit ako sa tatay ko. Pero nung nabitawan ko na yung salita na yun, tapos nag-reply siya sa akin na, anak, mahal kita. That is the most life-changing moment of my life. Magmula noon, Tito Boy, sumobrang gaang. Masipag na ako dati eh. Matyaga ako dati. Matiisin ako. Kaya ko magtiis. Kaya ko maghirap. Pero hindi ako umaasenso. The missing piece is mahalin niyo yung magulang ninyo. Ibigay niyo yung pagmamahal na deserve nila kasi pinalaki nila kayo ng maayos, pinalaki kayo ng mga magulang ninyo, nanay niyo, tatay niyo. Kapag binigay niyo yun, pagpapalain talaga kayo ng Diyos. Sa lahat, Raymond, ang pinagdaanan mong ito, napakaganda ng kwento. What are you doing today na i-apply mo lahat ng itong mga natutunan mo, itong mga karanasan mo, na dinala ka kung nasaan ka ngayon? Actually, Tito Boy, currently, hindi ko alam kung paano naging ganito yung buhay ko. Just to be honest, na I've became one of the social media influencer sa mga negosyante. Kasi ang hirap i-please ng mga negosyante, Tito Boy. Sobrang hirap. Nagkaroon ako ng gift na ganito na magmula nga nun, Tito Boy, na ewan ko, magaling naman ako magsalita before, okay naman sinasabi ko, pero parang wala nakikinig. Ngayon, nung nagkaroon ng mas malalim na hugot, eto na, nakapag-establish ako ng community na puro negosyante. So, that is one of my greatest achievement. Currently, I have now 300 CEOs and founders na nakikinig sa akin. I have 420,000 followers on Facebook. I have mag-60,000 subscribers na yata ako sa YouTube. So how do you call your community?
GCI, Growth Circle International. At simple lang din naman yung konsepto. Ibinabahagi ko lang din sa kanila yung failure ko sa buhay. At kung paano ko ito napagtagumpayan. And by doing so, ang mensahe na ibinibigay mo sa community mo ay, Yun. Nakakatulong po sa kanila yung mga message na binibigay ko. Kasi tinuturuan ko sila na magmahal. That's number one. Second, tinuturuan ko sila na ang failure parte ng success. Kasi hindi nyo maintindihan ang success kung hindi nyo na-experience ang failure. Pangatlo, ang natututunan nila sa akin is financial management. Kasi maraming negosyante, kaya nalulugi, kaya bumabagsak yung negosyo nila, hindi sila marunong mag-manage ng finances nila, which is ako yun, before. So, nung natutunan ko, ang balis palang palaguin ng pera. sample nga, halimbawa, nung financial management. You know, I just spoke to a friend, I have this money, I don't know what to do with it. Anong mga sinasabi mo sa kanila? Right. Usually ganito yan, Tito Boy, no? Pag nagnegosyo tayo, lagi nating tatandaan na accountable tayo dyan. Ibig sabihin, before pa lang buksan yung negosyo, dapat numbers ka, hindi by emotions ka magdedesisyon. Kasi maraming tao ang nagnenegosyo na bandwagon. Uso yung negosyong ganito, gaya ko. Hindi ganun ang pag-handle ng finance kung gusto mo mag-invest sa negosyo. Dapat hanapin mo muna ano yung strength mo. What you are actually passionate about. Doon ka magsisimula para kaya mo siyang gawin kahit medyo nahihirapan ka, kahit dadaan ka sa failure. So, hindi emosyon, numbers ang mangingibabaw dapat. So, dapat ang number one, feasibility study. Kanda ka muna ng feasibility study. Pag nakakita ka ng pwesto, tignan mo muna foot traffic dyan. Pero hindi ko alam, Raymond, Hindi ako marunong maggawa ng feasibility study. Right. Meron lang akong pera. Anong gagawin ko? Do not invest it yet. Mag-save muna kayo. Huwag muna kayo mag-start ng negosyo. Ang pinaka-best way na gagawin po ninyo, kung meron kayong sobrang pera, is tipirin nyo muna, huwag nyo munang gagastusin, ilagay nyo lang sa bangko, na when time comes, nakakita kayo ng magandang investment. Kung hindi ka marunong magnegosyo, real estate, pinakamaganda. Pangalawa, ilagay mo sa long-term na plan sa insurance. Yung kung excess na pera ninyo. Kasi yan, magandang return yan. Di ba? Or di naman kaya, kung wala ka talagang idea sa pagninegosyo, simulan mo na ngayon mag-aral magnegosyo. Now is the perfect How do I time. do that? Do I go back to school? Do I become a member of your community? Right. Does your community offer financial literacy programs? Right. Actually, sa Growth Circle International, Tito Boy, lahat yan libre. Ang kagandahan, hindi lang ako yung mentor. Yung mga kasama doon sa community, na mga successful na negosyante, nagbibigay sila ng free seminar and free training. Tulungan system, kumbaga. Kumbaga dito, pag pumasok ka, walang transaction. Halimbawa, may binibenta kang franchising, for example. Pumasok ka sa Growth Circle International, walang komisyonan sa loob. So halimbawa, if I have a concept, pero hindi ako sigurado, dahil hindi naman ako negosyante, how can I go to the community? How can I be a member of your group and ask the questions that need to be answered? Yes. Ang kailangan nyo lang po is business registration. Whether DTI or SEC, and then a short interview by our representative. And then, pagka-qualified kayo, yun, pwede na po kayong mag-ano. Ano to? May mga regular meetings, may mga sessions? Every Friday, 9 p.m. po, Tito Boy, via Zoom. So, globally, yan, mga nakikinig dyan, mga entrepreneurs from Dubai, entrepreneurs from US, yan, meron mga, tayo dyan, Luzon, Visayas, and Mindanao, karamihan. How do I become part of this? I just go to your page? Just go to Raymond De Los Reyes page and type lang po ninyo GCI. Yun lang yung i-message ninyo. Interested to GCI, Growth Circle International. Ano pang mga activities ng Growth Circle International? We are planning to have outreach program and charitable works by 2023. Bukod doon, meron pa po kaming mga events, mga success seminars. Ayun, nag-conduct naman po kami, kasama ko yung kapartner ko. Nag-conduct kami ng Success in Tandem training. Ayan. So, mga ganun po. At nagbibigay din kami ng puhunan doon sa maganda yung konsepto ng negosyo niya, pero wala siyang puhunan. So, Right. pwede yun? Pwede po. Oo. So, ang Growth Circle International, ang kanyang adhikain basically ay Makatulong po sa mga negosyante, na especially doon sa mga negosyante po na nalugmok ngayong panahon ng pandemic. Kasi ang dami ho, Tito Boy, ang dami.
Ang dami, dati ang gaganda ng mga businesses nila. Nung na-pandemic sila, ayun, nawala. So, yun sila po yung mga tinutulungan namin. Last question, Raymond. Pag sinabing, Raymond de los Reyes, sino ka and what is your relationship with money? How do you answer that? Yes, I am Raymond de los Reyes and I love money. I love making money. I love spending money and I love giving money. Maraming salamat, Raymond. Thank you po, Tito Boy. Thank you. Thank you to B&B Studios at Quezon City, owned and operated by Keep Filming. Hi, people of the Philippines and people of the world. Hit the button below and you will be subscribing to the Boy Abunda Talk channel on YouTube. Let's keep talking. Kaibigan, tuloy ang usap.